Umiinom ka ng tsaa araw-araw. Iniisip mong makakatulong ito sa diabetes mo pero nananatili pa rin ng mataas ang blood sugar mo. May napakatiyak na dahilan kung bakit nangyayari iyon. Hindi lahat ng tsa ay pare-pareho ang epekto. May ilang uri na kayang magbababa ng asukal sa dugo ng hanggang 7 puntos pagkatapos kumain. At mayroon namang wala talagang epekto at walang nagsabi sa'yo kung alin ang talagang gumagana at alin ang sinasayang mo lang ang pera mo. Alam ko kung ano ang ginagawa mo. Bumibili ka ng kahit anong tsaa na may nakasulat na natural or healthy sa kahon. Iniinom mo ito umaasang makakatulong sa diabetes mo pero gan pa rin ang mga numero mo. Naiinis ka? Nadidismaya at nagsisimula kang maniwala na baka wala talagang silbi ang mga tsa. Pero ang totoo, hindi ang tsa ang problema. Ang problema ay mali ang mga tsaa na iniinom mo. Kumusta? Ako si Dora Santos, isang doktor na dalubhasa sa nutrisyon para sa mga may diabetes na may 25 taon ng karanasan. Ngayon ibabahagi ko sa iyo ang 5 tsaa na napatunayan ng siyensya na talagang nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar. Hindi ito iyong mangang karaniwang nire-rekomenda ng lahat ng walang sapat na ebidensya. Ito may mga particular na tisa na may mga pagjoral na sumusuporta sa kanilang visa. Umiinom ka ba ng green tea sa loob ng ilang buwan pero wala ka namang nakikitang pagbabago sa blood sugar mo? Mataas pa rin ba ang hemoglobin A1C mo kahit sinusubukan mong kumain ng tama? Pakiramdam mo ba may kulang pero hindi mo alam kung ano talaga ang epektibo? Hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong taong may diabetes ang umiinom ng mga tsaa na hindi naman nakakatulong sa kanila dahil walang nagsabi kung aleng tama. Isipin mo kung kaya mong pababain ang blood sugar mo pagkatapos kumain ng hanggang 7 puntos sa pamamagitan lang ng pag-inom ng tamang taa pagkatapos ng almusal. Isipin mong mabawasan ang fasting blood sugar mo ng 25 punto sa loob lamang ng 3 araw. Nang wala ka ng ibang binabago, isipin mong makita ang hemoglobin A1C mo na bumaba ng kalahating punto sa loob ng 2 buwan dahil lang sa pagdagdag ng 1 tasa ng tamang tsaa sa araw-araw mong routine. Kung ang lahat ng ito ay may base siyentipiko. Hindi ito mga pangakong walang laman. At ang taa number 2 ay may sangkap na napakalakas, kaya nitong tularan ng epekto ng insulin sa katawan, tinutulungan ang mga selula mong sumipsip ng glucose nang hindi na kailangang dagdagan ng gamot. Kaya manatili ka lang dahil maaaring mabago nito ang paraan ng pag-manage mo sa diabetes mo. Bago tayo magpatuloy, may maliit lang akong pakiusap na malaki ang kahulugan para sa akin. Kung nakikita mong kapakipakinabang impormasyong ito, pak-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel na Dr. Lue. Malaking tulong ang suporta mo para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mahalagang kaalaman. Ngayon ikukwento ko sa iyo ang tungkol kay Carmen, isang 60 gulang na pasyente na dumating sa klinika ko 8 buwan na ang nakalipas. Halos mawalan na ng pag-asa sa kanyang mga numero. Doktora L, sabi niya habang hawak ang talaan ng kanyang glucose, ginagawa ko na ang lahat ng tama. Mababa ang carbohydrates ng pagkain ko. Iniiwasan ko ang asukal. Sinusukat ko ang mga portion ko. Naglalakad ako araw-araw pagkatapos ng tanghalian. Iniom ko ang mga gamot ko eksakto ayon sa reseta, pero ang blood sugar ko pagkatapos ng almusal laging umaabot ng 1,500 lapo minsan dalpa. Kahit anong gawin ko hindi ko makontrol ang mga spike na yon. 5 taon nang may type 2 diabetes si Carmen, ang hemoglobin A1C niya ay nasa malayo sa target na pit for pababa na. Gusto ng doktor niya ang mga pagtaas ng asukal pagkatapos kumain ang pinakamalaking problema at pinagmumula ng kanyang frustrasyon. Araw-araw siyang pagod dahil sa matitinding pagtaas at pagbabating asukal na nagpaparamdam sa kanya ng hilo, panghihina at kawalan ng tuloy-tuloy na enerhiya. Ipinakita niya sa akin ang food diary niya. Sa totoo lang, maayos naman. Oatmeal na may mani sa almusal, salad na may manok sa tanghalian, isda at gulay sa hapunan. Tama ang mga portion. Wala namang malinaw na mali sa pagkain niya pero hindi pa rin kontrolado. Ang mga numero niya lalo na pagkatapos ng almusal. Direkta ko siyang tinanong kung umiinom ba siya ng anumang taa o herbal infusion. Oo, sagot niya. Green tea araw-araw. Nabasa ko online na maganda raw ito para sa diabetes kaya iniinom ko tuwing umaga umaasang makakatulong. Pero sa totoo lang, wala naman akong nakitang pagbabago sa mga numero ko. Sa loob ng 6 na buwan na iniinom ko ito. Pareho pa rin ang pakiramdam ko, pareho pa rin ang blood sugar ko. Ang green tea ay okay naman. Paliwanag ko ng mahinahon. Mayroon itong antioxidants at ilang benepisyo.
Pero may mas espesipiko at mas makapangyarihang mga tsaa na napatunayang si Ipiko para tulungan ka sa eksaktong problemang meron ka. Iyong mga spike pagkatapos kumain na talagang nagpapahirap sa'yo. Binigyan ko siya ng listahan ng 3 sa 5 taa na ibabahagi ko sa'yo ngayon at sinabi kong i-rotate niya ang mga ito sa loob ng 2 buwan. Ibang tsaa kada linggo para hindi masanay ang katawan niya sa iisa lang. Ipinaliwanag ko ng malinaw kung paano ihanda ang bawat isa. Kailan ito iinumin at ano ang dapat niyang asahan. Pagkalipas ng 2 linggo, tumawag siya sa akin na halatang masigla ang boses. Doktora, hindi kayo maniniwala. Ang mga numero ko pagkatapos ng almusal, bumaba sa 155 na at may mga araw pang 100. Hindi ko kailanman nakita ang ganitong mga numero pagkatapos kumain sa loob ng 5 taon. Akala ko imposible na para sa akin. Pagkaraan ng 1 buwan ng pagsunod sa rotation ng mga taa, consistent na nasa pagitan siya ng 100. Pagkatapos kumain, parehong pagkain, parehong gamot, idinagdag lang ang tamang tsa sa tamang oras. Pagdating ng 2 buwan, bumaba ang hemoglobin A1C niya mula W 2% hanggang P4 halos kalahating punto. Dahil lang sa pagbabagong iyon pero ang pinakampahanga sa kanya at tunay na nagbago sa araw-araw, niyang buhay ay ang enerhiya niya. Wala na ang matitinding pagod. Tuwing hapon na halos hindi na siya makadilat. Hindi na niya nararamdaman ang desperadong pagnanais kumain ng matamis. 3 ng hapon dahil lang bumagsak ang asukal niya matapos itong nung tumaas ng sobra. Siya lang ang idinagdag ko. Sabi niya na may luha ng ginhawa. Wala nang ibang nagbago sa buhay ko. Parehong pagkain, parehong ehersisyo, parehong gamot. Pero ngayon iba ang naging tugo ng katawan ko. Parang nabigyan ninyo ako ng pag-asa na kaya ko pala itong kontrolin. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano-ano ang 5 tiya na iyon at bakit gano'n na lang sila kaepektibo. Number 1, tiya ng kanila. Ang tiya ng kanila ay hindi lang basta mainit at nakaka-comfort na inumin. Isa itong makapangyarihang natural na kasangkapan na maaaring mag-balance sa pagkontrol ng blood sugar sa kapansin-pansing paraan. Ang impormasyong ito ay para sa layuning pangedukasyon lamang at hindi kapalit ng personal na konsultasyon sa iyong doktor. Kung ikaw ay may iniinom na gamot o may ibang kondisyon sa kalusugan, kumonsulta muna sa iyong health care provider bago magdagdag ng anumang herbal na inumin sa iyong routine. Ang tsaa na ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbabad ng balat ng kanela sa mainit na tubig kung saan na ilalabas ang mga makapangyarihang compound na matagal ng pinag-aralan dahil sa kakayahan nilang magpababa ng asukal sa dugo. Ang pinakakahanga-hanga sa tiyan ng kanila ay ang natatangi nitong kakayahang tularan ng insulin. Yung mga bioactive compound na matatagpuan sa kanila ay nakakatulong na pagandahin ang pagsipsip ng glucose ng mga selula. Isipin mo ang insulin bilang isang susi na nagbubukas sa pintuan ng iyong mga selula para makapasok ang glucose. Kapag may insulin resistance ka, hindi gumagana ng maayos ang mga susing ito. Dito pumapasok ang kanila. Tinutulungan itong gumana ng mas epektibo ang mga susi kaya mas mahusay na naa-absorb ng iyong mga selula ang glucose. Hindi lang iyon, ang taan ng kanela ay nakakatulong ding pabagalin ang paghiwa-hiwalay ng carbohydrates sa digestive tract. Kaya nababawasan ang pagtaas ng asukal pagkatapos kumain ng hanggang 2%. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang regular na pag-inom ng kanela ay maaaring magpababa ng fasting blood, sugar ng humigit kumulang 10 hanggang 2 na meager bawat desitro sa mga taong may type 2 diabetes. Isa pang benepisyo nito ay ang natural nitong tamis. Ang tiyan ng kanila ay maaaring maging mahusay na alternatibo sa matatamis na inumin. Maraming tao ang naghahanap ng matamis pagkatapos kumain. Pero kapag umabot ka sa inuming may asukal, siguradong tataas ng malaki ang blood sugar mo. Ang taan ng kanila ay nagbibigay ng banayad at mainit na tamis ng hindi nagpapataas ng glucose. Mahalaga rin ang uri ng kanila. May 2 klase, Ceylon cinnamon at Cassia cinnamon. Ang Ceylon cinnamon ay may mas mababang antas ng kumarin. Isang compound na maaaring makasama sa atay kapag nasobrahan. Ang karaniwang kanila sa supermarket ay madalas na kasya na may mas mataas na kumarin. Kung regular kang iinom ng taan ng kanela, mas ligtas piliin ng Ceylon cinnamon. Paano ito ihahanda? Kumuha ng 1 o 2 piraso ng Ceylon cinnamon sticks, hatiin sa maliliit na piraso at ibabad sa mainit na tubig ng 10 hanggang 15 minuto. Kung gusto mo ng mas matapang na lasa, maaari mo itong pakuluan sa mahinang apoy ng 20 hanggang 30 minuto
Para sa dagdag na benepisyo at lasa, maaari kang magdagdag ng sariwang luya o ilang piraso ng clove. Pinakamainam itong inumin hanggang 3 minuto bago ang pangunahing pagkain mo sa araw. Sa number 2, taan ng uulong. Pagdating sa pagkontrol ng blood sugar, ang taan ng uulong ay maaaring isa sa pinakamakapangyarihang natural na opsyon pero madalas hindi napapansin. Ang tradisyonal na tsa mula sa China na ito ay kakaiba dahil ito ay bahagyang fermented kaya nasa pagitan ito ng green tea at black tea. Pagdating sa antas ng oxidation, dahil sa prosesong ito, mas napapahusay ang nilalaman nitong polyphenols na nagbibigay ng iba't ibang benepisyo sa kalusugan, kabilang ang pagtulong sa pag-regulate ng blood sugar. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang pag-inom ng uulong tea araw-araw sa loob lamang ng 3 araw ay maaaring magdulot ng makabuluhang pagbaba sa fasting blood sugar. At sa diyan panggaral, ang mga kalahok ay nakaranas ng pagbawas na umabot sa 6 na 7 mg bawat desilitro. At hindi lang doon nagtatapos ang benepisyo na iugnay din ang uulong tea sa mas mababang hemoglobin A. Isa si ibig sabihin sinusuportahan nito ang pangmatagalang katatagan ng blood sugar hindi lamang ang pangaraw-araw na pagbabago. Ang sekreto nito ay nasa kakayahan nitong pabagalin ang pagsipsip ng carbohydrates. Kapag kumain ka ng carbs, hinahati ito ng katawan mo sa glucose na pumapasok sa bloodstream. Binabawasan ng oolong tea ang bilis ng prosesong ito kaya napipigilan ang matitinding pagtaas ng asukal pagkatapos kumain. Ang resulta, mas stable na enerhiya at mas kaunting bigla ang pagbagsak. Kapansin-pansin din na ang oolong tea ay maaaring makatulong sa weight management. Isa pang mahalagang salik sa pagkontrol ng blood sugar. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang polyphenol sa uulong ay maaaring magpabilis ng fat metabolism. Ibig sabihin, mas ginagamit ng katawan ang taba bilang enerhiya kaysa itabi ito. Kung balak mong idagdag ang oolong tea sa routine mo, mahalaga ang kalidad. Mas mainamang loose lift tea dahil mas mataas ang konsentrasyon nito ng mga kapakipakinabang na compound. Mas masarap at mas buo rin ang lasa. Ang high-quality tea bags ay maaari ring gamitin kung mas convenient pero siguraduhing walang dagdag na asukal, artificial flavors o hindi kinakailangang fillers. Para makuha ang pinakamainam na epekto, subukang uminom ng 1 hanggang 3 tasa bawat araw, mas mabuti bago o pagkatapos kumain. Makakatulong ang timing na ito upang pabagalin ang pagsipsip ng carbohydrates at maiwasan ng sugar spikes, iwasan ng paglalagay ng asukal o artificial sweeteners dahil maaari nitong bawasan ng mga benepisyo. Number 3, tinang manzanilla. Madalas ito ring ang tiya ng manzanilla bilang pamparelax bago matulog. Pero mas marami pa itong maibibigay kaysa doon. Ang simpleng herbal tea na ito ay ginamit sa loob ng maraming siglo bilang natural na lunas at ngayon ay sinusuportahan na rin ng siyensya ang mga kahanga-hangaan nitong benepisyo lalo na pagdating sa pagkontrol ng blood sugar. Ang nagpapatingkad sa tsa ng manzanilla ay ang mataas nitong nilalaman ng flavonoids na may mahalagang papel sa pag-regulate ng glucose at pagsuporta sa metabolic health. Ipinapakita ng pananaliksik na ang pag-inom ng tsaa ng manzanilla ay maaring magkaroon ng direktang epekto sa blood sugar levels. At sa diyan panggaral, ang mga taong may type 2 diabetes na uminom ng tsaa ng manzanilla 3 beses sa isang araw pagkatapos kumain sa loob ng 8 linggo ay nakakita ng pagbaba sa kanilang hemoglobin ay sa C. Ang pagbawas na humigit kumulang 0.3%. 3% ay maaaring mukhang maliit sa unang tingin pero kung iisipin na tilang, ang idinagdag ito ay isang makabuluhang resulta lang yon sa parehong pag-aaral. Nakita rin na nakatulong ang tiyaan ng manzanilla na pababain ang insulin level, pagandahin ang insulin resistance at magkaroon ng positibong epekto sa cholesterol levels. Ibig sabihin hindi lang ito nakakatulong sa blood sugar, isa rin itong malawakang suporta para sa metabolismo. Isa sa pinakamalaking hamon para sa mga taong may diabetes ay ang pagharap sa sugar spikes pagkatapos kumain. Ipinakita na ang tsaa ng manzanilla ay nakakatulong magpababa ng fasting blood, sugar at pati na rin ng post-meal levels. Kaya magandang option ito para sa mga nahihirapan sa pabago-bagong glucose. Kilala rin ito sa calming effect nito na maaaring hindi direktang makatulong sa pamamahalaan ng diabetes. Lalo na't ang stress ay may malaking epekto rin sa blood sugar levels. Ang impormasyong ito ay ibinabahagi para sa layuning pang-edukasyon lamang. Hindi ito kapalit ng payo ng iyong doktor o healthcare provider. Kung ikaw ay may iniinom na gamot
o may kasalukuyang kondisyon, makipag-ugnayan muna sa isang lisensyadong profesional bago magdagdag ng anumang herbal tea sa iyong araw-araw na routine. Ang stress at kulang sa tulog ay dalawa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit tumataas ang blood sugar. Kapag palagi kang stressed o hindi sapat ang pahinga mo, mas naglalabas ang katawan ng cortisol, isang hormone na nagpapataas ng glucose sa dugo. Kaya kahit maingat ka sa pagkain, kung mataas ang stress mo at hindi maayos ang tulog mo, maaapektuhan pa rin ang mga numero mo. Paano? Ihahanda ang sanang manzanilla? Masang pumilingis de kalidad na manzanilla para makasigurong wala itong pesticides o iba pang nakakapinsalang kemikal. Makikita mo ito bilang loose leaf o nasa tebags na mas convenient gamitin. Ang pag-inom ng 1 hanggang 3 taas sa bawat araw, lalo na pagkatapos, kumain ay maaaring makatulong para mas mapakinabangan ang epekto nito sa pagpapababa ng asukal. Sa number 4, sanang met. Ang sanang mete na mula sa tuyong dahon ng halamang yerbete ay hindi lang basta traditional na inumin sa South America. Isa itong inuming punong-puno ng sustansya na maaaring magbigay ng kahangahangang benepisyo sa pagkontrol ng blood sugar. Mayaman ito sa antioxidants, polyphenols at saponins. Mga compound na pinag-aralan dahil sa kakayahan nilang suportahan ang mas maayos na glucose metabolism. Isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit ito epektibo ay ang mataas nitong polyphenol content. Nakakatulong ang mga ito na pabagalin ang pagsipsip ng glucose sa bloodstream. Ibig sabihin kapag uminom ka ng taan ng mati, mas dahan-dahan ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain imbes na bigla itong sumirit. Bukod pa rito, ipinakita sa ilang pag-aaral na ang tsaa ng mate ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng insulin sensitivity. Kapag mas sensitibo ang katawan mo sa insulin, mas nagagamit nito ang glucose ng mas epesyente at nababawasan ng insulin resistance. Isang karaniwang problema ng mga may diabetes, hindi lang sa blood sugar nagtatapos ang benepisyo nito. Naiugnay din ang taan ng mate sa mas maayos na cholesterol levels. May dumay pa saraw na nagsasenyon regular na pag-inom nito ay maaaring makatulong sa pagbaba ng LDL o bad cholesterol at pagtaas ng HDL o good cholesterol. Dahil dito masasabi nating isa rin itong suporta para sa kabuuang metabolic health. Isa pang natatanging katangian ng taan ng mate ay ang natural nitong caffeine content. Hindi ito katulad ng kape na maaaring magdulot ng biglaang taas at bagsak ng enerhiya. Ang mate ay may balanseng kombinasyon ng caffeine, theobromine at theophylline na nagbibigay ng mas banayad at mas tuloy-tuloy na enerhiya. Paano ito ihahanda? Sa tradisyonal na paraan, gumagamit ng isang maliit na lalagyan na tinatawag na kalabaza at isang metal straw na may filter na tinatawag na bumbila. Pero hindi mo kailangan ng espesyal na kagamitan para ma-enjoy ang mga benepisyo nito. Maaari mo itong ihanda gamit ang karaniwang teap, French press o kahit regular na coffee plunger. Number 5, tinang morera. Ang sanang morera ay mas nakikilala ngayon bilang natural na paraan para makatulong sa pagkontrol ng blood sugar at malakas ang suporta ng siyentipikong pag-aaral para dito. And they may have not figured out. Natuklasan na ang mga kalahok na uminom ng tanang morera. Pagkatapos ng almusal ay nakaranas ng makabuluhang pagbaba ng blood sugar. Hindi lamang nito nabawasan ng fasting blood sugar ng humigit kumulang 25 tigo bawat dilitro, kundi mas kapansin-pansin pa ang epekto nito. Pagkatapos kumain na may pagbawas na umabot sa 77 mg bawat desilitro. Kumpara sa control group. Uulitin ko iyon dahil talagang kahanga-hanga. 7 puntos na bawas kumain. Ibig sabihin, kung karaniwan mong nakikita na umaabot sa dull sugar mo pagkatapos ng almusal, maaaring manatili ito sa paligid ng 1,005 kapag isinama ang tiyaan ng morera sa routine mo. Dahil dito, napakahalaga ng tiyaan ng morera para sa mga nahihirapan sa matitinding pagtaas ng asukal pagkatapos kumain. Isang pangunahing suliranin ng maraming may diabetes. Maraming tao ang nakakontrol ng fasting sugar sa tulong ng gamot. Pero ang mga spike pagkatapos, kumain ng kadalasang nagdudulot ng mas malalaking komplikasyon at dito mismo tumatama ang tiyaan ng morera. Higit pa sa blood sugar control, may iba pa itong benepisyo. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na maaari rin itong makatulong sa pagbaba ng kolesterol, pagbawas ng inflammation at pagsuporta sa weight management. Mga mahalagang salik para sa sinumang may diabetes. Ang dahon ng morera ay natural na mayaman sa antioxidants na maaaring makatulong sa pagprotekta laban sa mga komplikasyong kaugnay ng diabetes tulad ng nerve,
damage at sakit sa puso. Isa pang magandang katangian ng tiyan ng morera ay ang banayad at bahagyang matamis nitong lasa. Hindi ito mapait o parang gamot ang dating kaya madali itong isama sa araw-araw mong routine. Maaari mo itong inumin ng mag-isa o ihalo sa iba pang sangkap tulad ng ampalaya. Kung nais mo ng dagdag na benepisyo, paano ito ihahanda? Makikita ito sa anyong loose leaf, tebags o powdered extract. Kadalasan ng loose leaf ang may pinakamataas na konsentrasyon ng active compounds. Para sa pinakamahusay na resulta, ibabad ito sa mainit na tubig sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Pinakamainam itong inumin 15 hanggang 20 minuto bago ang pangunahing pagkain mo sa araw. Ngayon ay natuklasan mo ang 5 tsaa na talagang may ebidensya pagdating sa pagtulong sa pagkontrol ng blood sugar sa mga may diabetes. Tiyaan ng kanela na tumutulong na gayahin ang epekto ng insulin. Tiyaan ng uulong na maaaring magpababa ng fasting sugar ng hanggang puntos. Tiyaan ng manzanilla na nakakatulong magpababa ng hemoglobin, A1C. Siya na may na sumusuporta sa insulin sensitivity at tiyaan ng morera na maaaring magbawas ng sugar spikes pagkatapos kumain ng hanggang 7 puntos. Ibinahagi ko rin sa iyo ang kwento ni Carmen na bumaba ang hemoglobin A1C mula 2 hanggang po at ang post-meal spikes niya mula 100 hanggang 50 sa loob lamang ng 2 buwan sa pamamagitan ng pag-rotate ng mga tiyaan na ito. Para sa mas magandang resulta, subukan mong i-rotate ang mga ito. Huwag manatili sa isa lamang habang buhay. Ang payo ko sa iyo, bukas pumili ka ng isa sa 5 tiyaan na ito. Inumin mo ito sa loob ng 1 linggo pagkatapos ng almusal o tanghalian. Sukatin mo ang blood sugar mo 2 oras pagkatapos kumain. Hayaan mong ang mga numero ang magsalita. Kung nakatulong sa o ang video na ito, ibahagi mo ito sa isang taong may diabetes. Mag-iwan ka ng komento at sabihin mo sa akin kung alin ang una mong susubukan. Napakalaking bagay para sa akin ang malaman na nakaabot ako sa puso mo. Maraming salamat mula sa puso sa pananatili mo rito. Magkita tayo muli sa susunod. Ingatan mo ang sarili mo at tandaan mo, ang tamang tsaa ay maaaring makatulong na baguhin ang mga numero mo. Ako si Dr. Santos at magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon. M.